Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod, sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos na salita ng buhay. Mga kapatid, alam niyo po sa chapter 13 ng Gospel ni Saint Matthew,
Inilarawan ng Panginoong Hesus kung ano ang isang tao na nagsisikap na sumunod sa Kanya, na nagsisikap na sumaksi sa paghahari ng Diyos. Sabi niya, ang isang tao na nagsisikap sumunod sa Panginoon ay katulad ng isang puno ng sambahayan. No? Sa kanyang pagsisikap ng karunungan at kabutihan ay katulad ng isang puno ng sambayanan na gumagamit at kumukuha ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan, mula sa kanyang imbakan. Ang taong sumusunod kay Jesus, kayang makita ang kabutihan ng mga bago at mga luma. Minsan kasi, ang ating mga isip ay mahilig maghusga sa bago at sa luma. Kapag bago, masama agad. Nako, bago yan. Mali yan. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Hindi yan dapat payagan. No? Kapag bago, bawal agad. Kapag bago, ayaw agad. No? Halimbawa, ka-text ko ang nanay ko minsan, no? May ginamit akong bagong salita, no? Nagamit ng mga kabataan, LOL, LOL. Sumagot sa akin yung nanay ko, sabi niya, anak, ba't mo ako minumura? Sabi ko, ma, hindi kita minumura. Ang ibig sabihin po ng LOL ngayon ay laughing out loud. Oh. Bagong pananalita. Pero hindi porket bago ay masama na. No? Hindi porket bago ay mali. Pero may mga tao naman na ang pag-iisip ay ganito. Kapag luma, masama. Hinuhusgahan ang mga tao. Nako, makaluma na yan. Itakwil na yan. Yang ganyang pag-iisip, noong panahon pa yan, it's now 2023. Let go of that mentality. Nako po. Hindi porket luma ay masama. Dahil may mga bagay na totoo, may mga bagay na tama na hindi kumukupas at hindi nagluluma. Ang dangal ng tao ay totoo mula noon magpahanggang ngayon at hanggang kailan paman. Hindi porket luma ay masama. Hindi porket nasa bagong panahon at henerasyon na tayo, ay mamasamain na natin yung mga bagay na ipinamana sa atin ng mahabang karanasan ng ating angkan. Ang totoong tagasunod ni Jesus, ang mabuting tagasunod ni Jesus, ay kayang kilalanin ang mabuti sa bago at sa luma. Hindi porket bago, masama na. Hindi porket luma, itapon na. Ang bago at ang luma ay pwedeng makitaan ng masama at mabuti. Dapat limiin, suriin ng ating mga puso at isip kung talaga bang mabuti o masama. Hindi dahil lang basta bago o luma. Kaya naman, sa inyo-inyong mga pamilya, sa inyo-inyong mga angkan, sa inyo-inyong mga komunidad, paano ninyo sinasamahan ng isa't isa sa mga bago at mga luma? Ang mga bagong dating at ang mga datihang muka
Paano yan nagiging magkaibigan sa isa't isa? Yung mga bagong gawi na pwedeng makitaan ng kilos ng Diyos. Yung mga lumang bagay na pamana sa atin ng ating tradisyon na nagpapahayag ng katapatan ng ating Panginoon. Ang bago at luma ay pareho nagpapahayag ng salita ng Diyos. Noong seminarista pa ako, ay isang paborito akong kataga ng isang santo, si San Agustin. Si San Agustin. Sabi ni San Agustin sa isang panalangin niya, "O Diyos, huli na nang mahalin kita. Late have I loved you. Sapagkat ikaw ay kariktan, you are beauty, ever ancient, ever new." Ikaw ay kariktan na laging bago at laging luma. Ever ancient, ever new. Kung kaya nating mahalin ang bago at ang luma, kaya nating mahalin ang Diyos. Panginoon, salamat po sapagkat nahahayag ka sa bago at sa luma. Amen.